Magandang gabi sa lahat mga kapatid at sabi-sabat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa gabi ito sapagkat ang biyaya niyo po ay wagas at ang salita niyo po ay papulang hanggan. Sa gabi ito mga kapatid, ito'y pagpapatuloy ng series natin sa ating pinag-aaralan na The Great Controversy. At tayo po ay nasa chapter 15. Sino pong nagbasa ng chapter 15? Wala. Ano po yung chapter 15 mga kapatid? Okay. Mas maganda, siguro, gawin mo yung pagsalita, meron ng question and answer. Para malaman po talaga na pag-aralan yung chapter na yun before Friday. Kasi sama rin na lang po gagawin natin dito sa chapter 15 ng Great Controversy. At ito po yung pinamagatang The Bible and the French Revolution. Okay, ano po ba ang kaugnayan ng French Revolution sa ating church history? Malaki po mga kapatid ko ang kaugnayan na tinatawag na French Revolution sa history po ng ating iglesia. Sapagkat makikita natin from the beginning, simula po na binasa natin ang Great Controversy from the start po, hanggang sa patapos, ipinapakita po rito kung paano ang iglesia ng Panginoon ay nag-exist at kung paano po ito nagtagumpay sa mga pagsubok at kung paano ito po ay iniligtas ng ating Panginoon. Kaya kung pupunta po tayo sa panahon ng French Revolution at ibalik po natin ang ating isipan ng maganda noong 1793. Sino pong buhay ng 1793? Wala pa, baka nabilahin namin, hindi pa buhay. Okay? Ang French Revolution mga kapatid ay nangyari ng 1793. At alam natin na ang French Revolution ng 1793 ay bahagi po ito ng tinatawag na Dark Ages. Kailan nagpapita ang Dark Ages mga kapatid? Ito yung Dark Ages yung tinutukoy nilang 1,260 years of days prophecy. At ang Dark Ages mga kapatid ay nagpapita noong 538 AD at natapos noong 1798 AD nung nakulong po ang Pope sa pamamagitan po ni General Berthier ng French. 538 ang umpisa sapagkat dito po naging makapangyarihan ng Bishop ng Rome. Kapag narinig po natin yung salitang Dark Ages mga kapatid, ano po pumapasok agad sa isipan natin? Kapag narinig natin yung Dark Ages, ano agad po ang pumapasok sa isipan natin? Madilim na panahon? Tinagalog na? Kalimitan na mapasok mga kapatid sa atin ay persecution, di ba? Yan ang kalimitan pumapasok sa ating isipan kapag narinig natin sa salitang Dark Ages na tumagal ng 1,260 days. Pero mga kapatid, ang tinatawag Dark Ages, ito po ay in general religious, political, cultural, and social crisis. Okay? Hindi lang mga kapatid siya nakabase sa religious activity na nangyayari ng 1,260 days. Pero kabilang ito mga kapatid ay ano po? Cultural, social, political, at religious crisis. Kaya tinawag na Dark Ages yung mga kapatid. Hindi nyo ba alam na yung bubonic plague ay nangyari sa panahon ng Dark Ages? Diba? Yung mga plague na nangyari sa Europe ay nangyari ng panahon ng Dark Ages. Kaya yung panahon na yun madilim. Bakit? Puro talo, puro revolusyon, puro maguluhan, puro persecution. So, napakatindi mga kapatid ng panahon na yan. At isa sa matingin na natin yung panahon ng mga Dark Ages na to, ay kung ano ang religious situation o spiritual na sitwasyon ng mga tao ng panahon na yan. At alam naman natin mga kapatid, simula ng 580 hanggang 1798, ang mga anak ng Diyos ay ano po, nakaranas po ng matinding pagsubok sa kamay ng ating kaaway. Pero mapalad po bawat isa, mapalad po ang mga tao ito sapagkat sila po ay nangindigan sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon. Sa Revelation mga kapatid may sinasabi
tungkol sa Revelation chapter 11, tungkol po doon sa tinatawag na dalawang two witnesses. Okay? Two witnesses. Basahin po natin. Tanong po may papakita si Rachel. Revelation chapter 11. Para makita lang po natin yung background. At ano ang kaugnayan ng Revelation chapter 11 sa tinatawag ng French Revolution. Tagalog. Maganda to. At binigyan ako ng isang tambong. Ano yung tambong sa Tagalog? Reef. Wala bang sinigin siya? Reef. Mahirap pa rin. Sige, balik tayo sa Tagalog. At binigyan ako ng isang tambong katulad ng isang panukat. Parang pangsukat siguro yan, o kahoy. At may isang nagsabi, magtindig ka, sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambanan ng mga sumasamba doon. Ito'y propesya rin tungkol mga kapatid sa santuario ng ating Panginoon, tungkol doon sa sanctuary doctrines natin. At ang loob ang nasa labas ng templo ay pababayaan mo at huwag mong sukatin sapagkat ibinigay ito ng Diyos. At pinagayong karang 42 buwan ang banal na syudad. At may pagkakaroon ako sa aking 2 saksi, at sila ay magsisipang bulang 1,000 at 260 araw na naramtan ng magkasbang na kayo. At ang mga ito ay ang 2 punong olibo at ang 2 kandelero na nakatayo sa harapan ng ating Panginoon. At kung nasahin ng sino man na sila ipahamak, ay apoy ang lumalabas sa kanilang bibig at lumalabas sa kanilang mga kaaway. At kung nasahin ng sino man na sila ipahamak, ay kailangan ang mamatay sa ganitong paraan. Ang mga ito ay may kapangyarihan magsara ng langit upang huwag kumulan sa lahat ng mga hari ng kanilang ulat at ang mga kapangyarihan sila sa mga tubig na magpapilgo at nahirapan ang lupa ng bawat sali tuwing kanilang kasain. At pagka natakot nila ang kanilang pagtotoo, ang hayop o mahugol sa kanila, kalaliman ay babaka sa kanila at pagtatagumpayan sila at sila ay papatayin. Taas tayo, Brother Rachel. Basahin natin yung tungkol sa at ang mga ito ay 20,000 at ang 2 kandelero ay nakatayo sa harapan ng ating Panginoon. Itong 2 witnesses ko, mga kapatid, ay kinusilya ng 2 kandelero. At yung binasa po kanina ni Brother Jude ay tungkol sa salita ng ating Panginoon sinasabi, "Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path." These 2 witnesses, mga kapatid, na sinasabi rin sa Revelation, ayon sa Bible commentary, ayon kay Mrs. White, ay walang iba ang banal na kasulatan. Ang Old Testament at ang New Testament na ginamit ng mga matatag na Kristiyano na nanindigan sa Panginoon sa loob ng 1,260 years. Ito po ang sinabi ng 2 saksi na ito ay nagsaksi sa loob ng ilang taon? 1,260 days sa kabila ng patuloy na persecution na ginagawa sa kanila. Alam niyo, bago po ang French Revolution, mga kapatid, ang papal law, pilit na itinatago ang katotohanan sa mga tao. At kung sino man ang matagpuan na may salita ng ating Panginoon, sila po ay pinarurusahan. Pilit na inihiwalay sa tao ang salita ng ating Panginoon. Pilit na inilalayo ang katotohanan sa paraan ay nagbabawal ang salita ng Panginoon noong panahon iyan. Kaya nandiyan nakita natin yung mga tao na lumulundok. Diba? Katulad ng mga witnesses ng panahon na yan. Naninindigan sa salita ng ating Panginoon, pinakabintag ang salita ng Diyos upang hindi maghiwalay sa kanila ang salita ng ating Panginoon. At kung sino mang matagpuan sa kanila na may salita ng Diyos o nangangarap sa salita ng Panginoon, sila po ay pinamarusahan at inuusig ng iglesia ng panahon na yun. At ang nagtulak, mga kapatid, kung bakit nagkaroon tinatawag na French Revolution ay yung patuloy na pagbabawal ng Iglesia Katolika ng ano po, pagbabasa ng banal na kasulatan. Ito po ang nag-lead kung
bakit nagkaroon ng French Revolution. Bakit? Sapagkat ang tao, wala sa patnubay ng ating Panginoon, malayo sa liwanag ng katotohanan, nang ibabaw ang reason. At pinangunahan sila ng ano po, kanilang sariling prinsipyo. So ito rin po mga kapatid ang naging factor kung bakit ang mga tao noon ay naging makaswiran, sinunod ang kanilang mga reason, naging mas mataas ang reason ng tao ay naman ang kasalanan sapagkat yung panahon na yun ay masyadong ipinagdadamot sa kanilang salita ng Diyos. So maraming tao mga kapatid ko, ano rin mababaw ang kanilang pundasyon sa kanilang buhay. Walang pundasyon ang salita ng ating Panginoon. Tingnan po natin ang background po nitong French Revolution of 1789 mga kapatid. Si King Louis ng French. Isa po siya sa hari ng Francia. Ay hindi po naging mabuti ang kanyang pamamalakad. Naging pabaya siyang hari. At masyado siya nagpo sa kanyang sarili. Naging, sabi nga, ang kanyang pumulo ay puno ng kaguluhan. At dito po nagpasya ang mga Frances na mag-revolt. At ang resolution mga kapatid ay both religious and political. So, nangyari, nung nagkaroon ng French Revolution, halos lahat ng Frances ay sama-sama upang mabagsakin po ang monarkiya ni King Louis. At sa madaling sabi, King Louis po ay napuputan ng ulo. At nung time ay mga kapatid, ang nanguna sa mga Frances ay hindi na po monarkiya o anumang mga uri ng pamahalaan, kundi ang nanguna sa kanila mga kapatid ko ay na rin sa pangunguna ng mga mamabata ay pinaiting nila ang kahalagahan ng pag-iisip ng tao kahit sa anumang bagay. So dito sa mga kapatid, noong 1793, nagkaroon po ng tinatawag na Reign of Terror sa France. Diba? At marami silang ipinasang batas. At isa sa kanilang ipinasang batas mga kapatid, noong October 5, 1793, ay yung tinatawag na rejection of religion. Isa sa kanilang ipinasang batas ay yung tinatawag na rejection of religion. Pag sinabing rejection of religion, Catholic or Protestant, walang lugar saan? Sa France. Ito ba ang sabi mga kapatid? October 5, 1793, the law for the new calendar was passed, replacing the 70 weeks with a 10-day decade. Pinalitan nila ang kalendaryo. Instead na 7, ginawa nilang 10. So, wala na sa 10 yun mga kapatid, hindi na makikita ng tao kung alin ka talaga ang araw ng pagsamba. Also, the months were renamed and dates allocated differently. This meant that there was officially no longer a weekly day of worship. This was the major event that initiated this Christianization. Pag sinabi this Christianization, inalis nila kanilang sarili sa pagiging Kristiyano. Okay? Many of the clergy, marami sa mga nangunguna, mga pastor, mga pare, both priests and Protestants, Catholic and Protestant, resigned from their post and joined the revolution. Umalis sa kanilang mga pwesto, ang mga Protestant at ang mga priests upang mag-join po sa revolution. At isa po sa nangyari ng event ng 1973 ay yung massacre of Saint Bartholomew. Sinong nakakaalam po ba? Na lahat po ng mga Protestant, lahat ng mga tao na umawa naman ng kasulatan at naniwala kay Kristo, sa taon na yun ay pinatay. Walang nakila mga kapatid. Diba? Sapagkat sila po yung umpisa na re-reject po ng mga Frances ang religion. Sabi po ito, the ceremony of the 20th Brumaire was very important. The insignia of the Catholic religion in the Church of Notre Dame
had been covered up and a mound had been heaped up, on which stood the Greek temple with the inscription, Philosophy. Ang mga church noon, kinuveran, winaka. At doon mga kapatid sa isa sa mga mound, doon sa Notre Dame, ay inayo yung isang Greek temple na may pangalan, Philosophy. Parang bumalik ko to itong panahon na ito, nung panahon ng mga Greek, yung mga tinatawag na Gnostic. Ang isa sa mga problema ni Paul ng mga kapatid ay yung doktrina ng mga Gnosticism. Pag sinabing Gnostic, reason. Diba? At muli kong ibinalik ng panahon ng mga French na mas mataas ang reason ng kahit ng tao kaysa anumang kahit sa anumang prinsipyo na nanggagaling sa salita ng ating Panginoon. So sa madaling sabi mga kapatid, ang salita ng Diyos noong time na yon ay kinumpis ka at sinunog sa daan. Ito po yung sinasabi sa talata na ang salita, itong dalawang saksi na ito, ay napanagumpayan ng kaaway. Pero hindi magtatagal mga kapatid, sapagkat katapos ng 10 taon kalahati, ang dalawang saksi ito ay muling babago upang ihatid ko ang magandang pabalita sa maraming tao. So, ang pangyayari mga kapatid ng French Revolution, ito po ay, sabi na rin dito po sa Great Controversy, ito sa mapanganib na pangyayari. Sapagkat upang matigil po ang salita ng ating Panginoon, maging yung mga bumabasa nito ay kanilang pinapatay. So po, lahat ng mga reformer, kagaya ng mga Huguenot, mga Albigenses, mga kapatid, sila po, lahat ay persecute sapagkat sila ay may tuturing na mga nag-aaral ng banal na kasuratan ng ating Panginoon. At upang ipakita ng mga Pranses ng kanilang buong pagtalikod sa salita ng ating Panginoon, meron isang babae, napagandang babae na kanilang dinamitan at nilagyan po ng tinatawag na pulang cap sa kanyang ulo at pinangalanan po siya Reason. At siya po ay tinaas at kanila itong sinasabra. Reason. So po, Reason. Sabi pa dito mga kapatid, Diva Reason. Na mabuhay ang, sa Tagalog ng Reason? Mabuhay ang Reason. So mataas mga kapatid, nasabi nila ang tao ay rational na being, so tayo po ay dapat mabuhay bilang mga rational na tao. Na sa pamamagitan ng ating pag-iisip, ito ay mas mataas kaysa anumang prinsipyo o panuntunan na meron sa sanlibutan ito. Kaya mga kapatid, kung titingnan natin ang ating sarili, umaabot din tayo sa ganitong kalagayan. Bagamat wala na tayo tinatawag na French Revolution, pero dumating ang panahon na mas mataas po ang prinsipyo ng tao o ang ating reason kaysa po sa prinsipyo ng salita ng ating Panginoon. At minsan, ginagamit din natin ang salita ng ating Panginoon para depensahan ang sarili nating prinsipyo, which is wrong. Dapat mga kapatid, ang prinsipyo at ang ating mga reason, lahat po ito ay nasa ilalim po ng tinatawag na universal standard at pang standard ng banal na kasulatan. Ito po ang nangyari sa French mga kapatid, sa France. Kung bakit naging magulo ang bansang ito sapagkat tinalikuran nila ang salita ng ating Panginoon. Kala nila ang tunay na kalayaan ay sa pamamagitan ng kanilang pag-iisip. Nalilimutan nila na ang tunay na kalayaan ay matatanggap lamang sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon. Isa sa mga tao, sikat na tao noon, ng panahon ng French Revolution, na itinataas yung bandila ng tinatawag na reasoning ay walang iba si Voltaire. Isa po siya sa magaling na mga philosopher ng France, si Voltaire. At siya po nagsabi na after 100 years, ang Bible, noong kanyang panahon mga kapatid, 17th century, sabi niya, after 100
Bible ay makikita nyo na lang sa museum. Sinabi niya yun sa panahon ng French Revolution. Pero after 100 years, mga kapatid, after 100 years, nasaan ang salita ng Diyos? Ito, hawak natin. No? Hindi totally, mga kapatid ko, na nasa true ang salita ng Panginoon. Because 3 years after that French Revolution, nagkaroon muli ng panibagong pag-iisip ang mga tao at muling naibalik ang kanilang sarili sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At doon po nagkaroon ng panahon na maitama po ang kanilang nagawang mga mali at muling mabuksan po ang gawain ng Panginoon sa mga tao. At ito rin yung panahon na kung saan pinagtulutan ng ating Panginoon na masugatan yung tinatawag na peace sa Revelation. Na po, nung pinasok ng mga sundalo sa Jose, ang Roma upang itulong yung Pope sa aking mga France. Sabi dito mga kapatid sa Great Controversy, mas naging maapoy, mas naging mainit ang pagpapakalat ng pabalita ng Panginoon pagkatapos ng French Revolution. Sapagkat naranasan ng tao na mahalaga pala ang salita ng ating Panginoon. Pagkatapos ng French Revolution, naitatagpo ang English Bible Society sa England. After ng French Revolution, naitatag ang French Bible Society mismo sa bahay ni Voltaire. Naging mapintahan po ang kanyang bahay na nagsabi, after 100 years, ang Bible, makikita niya nila sa museum. Hindi niya na-realize yung kanyang bahay ay naging po, paprintahan ng Bible Society. Nagkaroon ng iba't ibang misyon para may pagkalog, may padala ang pabalita ng ating Panginoon. Nung time ng mga kapatid ng French Revolution, isa sa kanilang pinasang batas ay yung tinatawag na Christianization. Sabi nito, this Christianization of France started in 1793, first with a call of treason, then with that of the Supreme Being, to defend the country and the revolution against the priest who showed themselves hostile. It seems as if the priesthood was against the priest. It seems as if the priesthood was indestructible except by the overthrow of the altar. That work was carried out by the revolutionary patriotism and supported by the movement of free thought, which had long been bred through the intolerance of the state religion, while philosophers like Voltaire stimulated and disseminated it. So napalaki ng papel na ginawa ni Voltaire, mga kapatid, para may pakalat yung tinatawag na pagbabaliwala sa pagiging Christian. Sapagkat ang mga French, mga kapatid, kung aking straight sa history, sila po ang unang mga barbarian na naging mga Christian. Sila po yung mga Franks, no? Doon sa 10 divided kingdom. Sila po ang isa sa mga group of barbarians na naging unang mga Christian. At ngayon, tinatalikuran nila ang pagiging Kristiyano. Hindi lamang tinatalikuran nila, kundi pati ang mga magigiting, mga tapat na likod ng ating Panginoon ay kanila na rin tinatalikuran. At hindi lang yun, kanila rin po ito pinapatay. Sabi po ito, 2 witnesses were killed. Ito mo sinabi mga kapatid sa kanilang batas. The council took up their agenda. Nagkaroon sila ng agenda. Inspired by the concept that reason and truth would no longer permit any simulation of reality to strike the side of imagination of the people. So sabi ito, we recall here 2 citations from the preamble of the French Constitution. Itong sabi, members of the popular society of the museum enter the council meeting crying out, may the reasoning live on. Habang pumapasok sila doon sa museum para umattend ng council meeting ng kanilang mga mambabatas, sila po ay sumisigaw at ang kanilang sigaw
may reasoning live on. They carry the stick holding the smoking remains of the book, and announce the book of the scriptures portion, the missals, the sketches of the whole activities in the Old and New Testament, explained, paid the penalty in a large fine in plaza of temple of reason for all their foolish insults which they had committed against the human species. Sumisigaw sila, may reasoning libon, at habang sumisigaw sila, dala-dalang stick, at sa stick na yun, ay yung mga Bible, remain ng mga Bible na sunog, at dinadala ito sa harap ng temple of reason, at sabay-sabay sinunog. At ang sinasabi nila, ininsulto nila ang salita ng ating Panginoon, sapagkat sinasabi nila, ikaw ang dahilan kung bakit ang mga tao ngayon ay nagkakaganito. Sinisisi nila mga kapatid ko ang salita ng ating Panginoon sa nangyayari sa kanila. Not knowing na yung event o yung mga experiences na nangyayari sa kanila, ang dahilan ay ang pagtalikod nila sa salita ng ating Panginoon. Sabi dito mga kapatid, maging yung mga anak ng mga Kristyano na patuloy pong nangindigan sa salita ng Diyos, sila din po ay pinamatay ng walang awa. Yung mga priest na sana'y pagtatanggol ang salita ng ating Panginoon, sila po ay tumalikod at hinamon ng ating Panginoon. Bakit hindi ka magpadala ng ulog ngayon at kitlan? Sapagkat ang iyong salita ay amin ang itinahiya sa iyong harapan. Lastly, ang mga tao ng mga kapatid ko ay nabuhay sa kadiliman sapagkat wala ang salita ng ating Panginoon. Gaano po mga kapatid kahalaga ang salita ng Diyos sa ating Panginoon? Gaano po kahalaga ang salita ng Diyos sa ating Panginoon? Naranasan niyo po ba mga kapatid na kapag walang salita ng Diyos sa inyong puso o sa ating buhay ay nagkakaroon ng tawag na conflict sa ating sarili? Nagkakaroon ng confusion sa ating buhay. At minsan, mas napapangunahan tayo ng ating reason kaysa sa prinsipyo ng salita ng ating Panginoon. Di ba kapag wala lang salita ng Diyos sa ating mga kapatid, sino sinusunod natin? Ang sarili nating paunawaan, ang sarili nating prinsipyo, ang sarili nating pamantayan. Kaya po mahalaga ang salita ng Diyos mga kapatid sa inyo sa akin, sapagkat sa ating panahon ngayon, tayo po ay namumuhay na sa madilim na sanlibutan. Namumuhay po tayo sa madilim na sanlibutan na halos wala ng liwanag na makita ang mga tao sa paligid. Paano na po kung walang salita ng Diyos na siyang liwanag sa ating mga daan at ilawan sa ating mga landas? Hindi po pinabayaan ng Panginoon na mawalang salita ng Diyos. At ito po ay hinayaan niyang mag-exist hanggang sa kanyang ikalawang pagkain. Sabi nga po, the grass feathers, the flower fades, but the words of God remain forever. Ang mga bulaklak ay malalanta, ang mga damo ay masisira, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili hanggang sa wakas. Ano bang gawin ng tao pagwawasak dito? Ano bang parang ang kanilang gawin? Kailanman ang salita ng Diyos ay hindi po mawawala. Kaya walang dahilan mga kapatid ng bawat sa atin para sabihin namin, Panginoon, hindi po namin nabasa ang inyong salita. Panginoon, matinding karanasan ng aming naranasan kaya hindi po namin napansin ang inyong banal na kasulatan. Hindi po ito pwede mag-excuse mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos kailanman po ay hindi po nawala sa paningin ng mga tao. Ang French Revolution ay isang paraan ng Satanas mga kapatid para putulin ang ugnayan ng tao sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsira sa banal na kasulatan. Para ang isipan ng tao ay maging madilim at malayo sa ating Panginoon. Totoo po, naging madilim sa maikling panahon.
Pero dumating din mga kapatid, sapagkat 1798, natapos na po yung tawag na pagmumulan ng beast. Naging makapangyarihan siya pero hindi na siya ganun ka-powerful katulad ng 1,260 days. At ngayon mga kapatid, may malayang na ipapadala ang salita ng Diyos sa iba't ibang dako ng sanlibutan. Malayang nababasa ang salita ng Diyos sa iba't ibang lingwahe. Malayang na nababasa ang sariling salita ng Panginoon sa iba't ibang bansa. Ganyan po kabuti ang Panginoon sa bawat sa atin. Kaya mapala tayo mga kapatid. Sapagkat tayo po ay bunga ng pagbalang salita ng ating Panginoon. Kung hindi po dumating ang salita ng Diyos dito sa Pilipinas, nasaan po kaya tayo ngayon? Nasaan po kaya ako mga kapatid? Nasaan po kayo ngayon kung hindi po dumating ang salita ng Diyos dito sa Pilipinas? Mapalad tayo at hindi po natapos ang salita ng Diyos noong French Revolution. Sapagkat alam natin ay hindi pa ituruan ng Panginoon sapagkat mahal niya po tayo. Mahal niya po kayo at alam niya mga kapatid sa pamagitan ng kanyang salita, tayo po lahat ay magkakaroon ng pagbabago sa ating buhay, sa ating prinsipyo at sa sarili nating pamatayan. Kaya mga kapatid, nais ang Panginoon sa gabing ito, sabi po rito, the word of our God shall stand forever. All His commandments are sure. They stand fast forever and ever, and are done in truth and uprightness. Whatever is built upon the authority of man will be overthrown. But what is founded from the rock of God, immutable word, shall stand forever. Ano man mga kapatid ko, ang authority na manggagaling sa tao, ito po ay mawawala. Ngunit, kung ito po ay founded doon sa batong buhay, walang ba ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, ito po ay manatili magpasawalang hanggan. Mga kapatid, ang ating pundasyon ay ang salita ng ating Panginoon. Ano ang pagsubok ang dumating sa atin? Hindi po tayo maghihina. Tunay po mga kapatid na history repeat itself. Because time will come mga kapatid ko, ang event na nangyari ng French Revolution ay muling nangyayari sa huling panahon. Na maraming taong nakalikod sa salita ng Diyos, maraming taong nakalikod mismo sa ating Panginoon, at maraming mga anak ng Diyos na nagmamahal sa salita ng ating Panginoon, at siya makakaranas ng matinding pagsubok sa kanilang buhay. Unti-unting pagliliglig sa ating spiritual na buhay. Kaya mga kapatid, habang nasa ating pagsalita ng ating Panginoon, habang hawak-hawak mo natin ito, mahalin po natin ito at ating pasahin. Isulat sa ating mga puso at isipan sa pamamagitan ng mabuting gawa na makikita po sa atin. Upang kung magkagawa ng dumating ng mga pamakanaan, sabi ni Pablo, kayo ang aking mga sulat. Mawala man ang mga hidden values, pero makikita ng tao ang salita ng Diyos ay nasa buhay na natin mga kapatid. Makita na sa buhay natin ang salita ng Diyos. Sunugin man nila ang banal na kasulatan ng kapatid. Ang salita ng Diyos ay manatili sapagkat ito ay nasa puso at nasa isipan na ng mga anak ng ating Panginoon. Maraming tao sa uling panahon mga kapatid ko magbubuwis ng kanilang buhay sa pagmamahal sa ating Panginoon at sa kanyang salita. Maraming mga tao ay aari ang kanilang buhay para maging buhay ang saksi at marami bang maayang bala ng ating Panginoon. At yan po ay nangyayari sa uling panahon. Mamahalin nila at mas mamahalin pa nilang mamatay mga kapatid. Dala-dala sa salita ng Diyos kaysa magmatay o kaysa mabuhay na malayo sila sa ating Panginoon. Sana maging ganun yung mga kapatid ko ang ating mga puso at isipan. Na handang mga sila ng pagsubok, basta ang salita ng ating Panginoon ay kasama-sama natin. Sa mga kapatid ko, dito sa dakilang tunggalyan na ito, dito sa bilangan ng Great Controversy, ay pakita lang naman po ng
kaaway ay hindi nagtagumpay. Ipinakita mga kapatid ng ating Panginoon sa pamamagitan ng aklat na ito na muli ang ating kaaway ay hindi nagtagumpay. At sana mga kapatid, kung hindi siya nagtagumpay, huwag nawa siya nagtagumpay sa bawat isa sa atin. Paano siya hindi magtatagumpay mga kapatid? Thy word I have hid in my heart, so that I may not sin against you. Ang iyong salita ay inago sa aking puso upang hindi ako magkasala sa iyong Panginoon. Mga kapatid, sana ang istorya po mga kapatid o yung history ng French Revolution ay maging aral po sa ating mga kapatid na kung paano nanindigan ang salita ng Diyos at ang mga tao noon. Ganun din tayo ng mga patay na nanindigan sa ating panahon sapagkat tayo po ay makakaranas ng ganitong karanasan. Ang hiningin po natin sa muling panahon na ito ay ang patuloy na kalakasan ng salita ng kalakasan sa banal na Espiritu at patuloy na pagmamahal sa salita ng ating Panginoon. Alam ko mga kapatid, dumarating sa tayo. Dumarating mga kapatid sa ating panahon na minsan parang tinatabad na tayo masasahin sa salita ng Diyos. O naging masyado na tayo busy para basahin ang salita ng Diyos. O sometimes we are occupied by many things that we forget. Forget to read the Bible. Minsan mga kapatid, occupied tayo ng ating business sa ating buhay. No? Occupied tayo ng mga bagay na siyang nagiging dahilan para maging blur. Malabo ang pagkaunawa natin sa salita ng ating Panginoon. Huwag natin pagsuluntan ito mga kapatid sapagkat ito po ay ginagawa ng tao. Hindi po natin pwedeng dahilan. Busy po ako. Kaya hindi ko nababasa sa atin. Sapagkat ang busy daw mga kapatid ay may acronym. Being under Satan's yoke. Busy. He will make you busy in order for us to forget the Bible. Huwag tayong makapipay mga kapatid na pag-busyness sa buhay nito. Maging busy man tayo, pero andyan pa rin po. Minamahal natin ang salita ng ating Panginoon. Sapagkat ito mga kapatid na maging pundasyon natin, maging handigi ng ating pananampalataya upang tayo ay maging matatag sa huling panahon. Ito na po ang hamon mga kapatid. Itong binabasa nating grade of the verse mga kapatid po ay unti-unti tayo dinadala sa ating panahon ngayon. Unti-unti natin malalaman mga kapatid kung nasa panahon na po tayo. Po, malalaman natin sa pamagitan ng pagbabasa ng aklat na ito mga kapatid kung nasa kalagayan tayo ng kasaysayan ng mundo. At dito ay handa natin ang ating sarili para sa ating Panginoon. Malalaman natin mga kapatid, hindi na pala yung panahon para tayo po ay maging malamig pa. Malalaman natin hindi na pala itong panahon para tayo manghina pa. Malalaman natin mga kapatid, hindi na pala ito yung panahon para tayo magpaliban pa. Pagkat ngayong panahon mga kapatid ko ng Panginoon ay malapit na dumating. Sabi nga mga kapatid, itong chapter na to, sabi dito sa nabasa, that chapter is the chapter in order for you to prepare for eternity. Yung chapter na mga kapatid ay nagsulat for us to be prepared for eternity. Kaya mga kapatid, huwag natin kalitang mabasa yung mga kapatid ko sapagkat dito at lalakas ang ating pananampalataya at hindi tayo magiging caught unaware. Sapagkat sinabi ni Jesus Christ mga kapatid sa kanyang sulat doon sa datang na Lazarin, maraming mga Adventists, no? Maraming mga Adventists ang hindi nila alam na persecution na pala, na hindi nila alam na ipos na pala ang banal na Espiritu sa pagkatalo po dahil sa pagpapaliban at dahil sa pagbabaliwala sa mga bagay sa sulat sa tanong Diyos at sa Espiritu ng Diyos. Huwag naman tayo maging five foolish spirits mga kapatid na hindi yan sa pagparin natin. Sabi ni Isa, many Adventists
Sana hindi ako doon kasama. Kasi po, sana hindi tayo kasama. Sana tayo yung karamihan na may